sa bawat instruction na bibigay mo sa amin. Sana po maging doable ang mga ito pag uwi namin ang aming simbahan. Kasi kami ay walang pag-aatubili na sa mga kaganapan na nagaganap sa amin. At bigyan mo kami ng sense of urgency at higit sa lahat, bigyan mo kami ng pagkaunawa kung ano ang aming gagawin upang magamit kami sa iyong purpose. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik tanaw lang tayo dun sa parable of the 10 minas sa Luke 19:11-27. Yan, ano? 11. Yung mapa na yan, pag-uusapan natin yata yan. Bukas siguro yan. O mamaya. Bukas. Okay. Yeah. The parable of the 10 minas. Luke 19:11-27. Siguro pamilyar tayo doon sa kwento o sa parable na ito. No? Kasi lumalabas sa total of 10 servants were given a mina for each. So hindi natin isa-isahin. Okay? Sa kwento na ito ay may isang merchant o businessman na umalis papunta sa isang bansa kasi i-install na siya bilang hari pagbalik. So, nung umalis siya, businessman siya, pagbalik na gagawin, i-install tapos ibabalik na hari. Actually, sa pag-aaral ng history, itong mama na ito ay tumutukoy kay Archelaus. No? Kay Archelaus. At nung si Archelaus ay hindi popular na hari, na anak ni Herod, nung bumalik siya, naging hari siya. So nag-take advantage ang ating Panginoon doon sa kwento na actual sa political situation ng bansa. At so naiintindihan ito nung crowd niya. Yan. Okay? So mabilis na ito. Kasi bibigay ko yung pagkasalita siya, tama? Okay. Okay, pagkatapos mo. Okay, yun na. So, a total of 10 servants were given mina. So, nung bago siya umalis, merchant siya o businessman, pagbalik niya, hari na siya. So, bago siya umalis, ang ginawa niya, yun na. Can we go to the next verse? So, he called the 10 of his servants, gave them 10 minas each. So, each servant received 1 mina. Sa parable of the talent, 3 ang lumitaw doon sa kwento. Pero dito sa kwento na ito, 10. Pero hindi na hinighlight yung 7. Pero ang sabi dito, bawat isa binigyan. Sa 10, binigyan bawat isa ng isang mina. Ang mina ay equivalent ng 3 buwang sweldo. So makatid, malaki ang amount na ito. So pera ito. However, in the story, only 3 servants were highlighted in detail. So number 1, tinignan natin una, a faithful servant who earned 10 minas. Tapos a faithful servant din who earned 5 minas. And the unfaithful servant who hid his mina. So yan ang breakdown ng resulta. But originally nga, sabi ko, 10 servants yan. Okay? So yun yun. Ngayon ang tanong, why only 3 servants were described in detail? Unang-una kasi, hindi dinidescribe lang nung parable yung nagbigay na. Hindi lang dinidescribe ng parable yung 3 results nung 3 servants na may resulta. Kung hindi, ipinapakita rito una that the parable gives 10 servants to show na ang ating Panginoon talaga is really generous. It shows the king's generosity. So in Luke 19:13 says that a nobleman called 10 servants gave them 10 minas, each of 1. Okay? So this shows na ang Diyos natin entrust His gifts and opportunity broadly. Ibig sabihin, hindi mo pwede sabihin na ikaw lang ang kinakausap ni Lord. Hindi mo na pwede sabihin, ako ang anointed, ako ang may tamang programa, ako ang may tamang pakinggan. No. Binibigyan lahat. At dami ang binigyan. Depende kung saan nakafocus ang kagalahan. So nakita natin 3 ang focus ng kagalahan. Okay, so unang-una, ang Panginoon ay nagbibigay ng tiwala ng kanyang regalo at oportunidad. Malawak. Pangalawa, that everyone in the kingdom has a responsibility. Ibig sabihin, ang lahat ng tao sa kaharian ng
Diyos ay binibigyan ng Diyos ng responsibilidad. At ito yung hindi natin maiiwasan. Anong responsibilidad ang ibinigay sa atin? At ang bawat responsibilidad na ibinigay sa atin, may pananagutan tayo. So you need to issue ng once saved, always saved, or if the salvation can be lose somewhere. Hindi. Ang pinag-usapan dito, kung Christian ka, sabihin natin, bawat isa sa atin ay binigyan ng responsibilidad. Ang ibig sabihin nun, magsusulit ka. Tama ba? So wag natin ipasok dito yung sinasabi nila na, hindi, baka sa bandang huli nagsisi naman yung kapatid. Pagpalubag-loob na lang yun. Kwentuhan na lang yun. Magkasala yan, pero baka pinatawad na siya. Magaling na sila, hindi ko gusto ka dyan. Pangatlo, that no man is left without something for stewardship. Ibig sabihin, lahat tayo binigyan ng bagay na pangangasiwaan. Okay? Rin ang Panginoon. Ngayon, doon sa kwento, pinapakita rito na generosity. Walang pwedeng tao magsabi na, single out na siya ang anointed, siya ang ganito, siya ganito, hindi. Kasi lahat tayo ay may responsibilidad. So ang goal ng ating institusyon at ang organization, dalhin ang lahat ng tao natin sa productivity. Hindi mo pwede sabihin na ito lang ang nakayanan ko. Hindi natin yan makikita kailanman doon sa kwento. Pangalawa, that Jesus highlights 3 servants to show 3 spiritual responses. So that 3 servants represents 3 ways of how people respond to God's calling and trust. Nakita natin dito, yung category. Ngayon, kung lalagyan natin, even though hindi naman sinabi ng Biblia na may 3 category, but malaya tayo na magbigay ng category ayon sa observation natin. Unang-una, yung servant number 1, naritong responses, yung servant number 1 ay exceptionally faithful o exceptional faithfulness ang nakita natin. Okay, bakit? Kasi mula sa 10 mina niya o minus niya, nag-increase siya ng 1,000%. Di ba? From 1, naging 10, that is 1,000%. Kung nalalakihan kayo sa 100%, ang 100% ay double lang. Tama ba? Tama ba yan? Double lang yun. So kung natutuwa ka rin, mukhang hindi yun nakita natin. So itong tao na ito, magaling, whether ito ay pastor, 10 ang na-produce niya. 1,000 na porsyento. Okay? So pwede natin siyang i-qualify o lagyan ng category that may mga manggagawa sa church na exceptional faithful talaga. Kasi yung delivery o ang nadi-deliver nila is something that is beyond what is normal. So lumalabas na meron dito sa church. Ang tanong, nasaan to? So kailangan ko itong mahanap. So sa parable na ito, pinapakita na nakahanap yung businessman na bumalik na hari ng ganitong tao. At ang nakakagulat ay hindi lang ito hindi lang siya kumita ng 1,000%. Ang nakakagulat sa kwento na nabinigyan pa siya ng hari ng 10 syudad. Sa mga hindi lang pala ito kita. Kasi ang instruction sa kanila you do business until I come. Gumawa kayo ng pagkakalakal bago ako dumating. Hindi sinabing maghintay kayo hanggang ako yung dumating. Hindi. Ang sinasabi niya, magtrabaho kayo bago ako dumating. So, ang ginawa ng Panginoon, kasi nga, dumating siya, nung umalis siya, businessman siya, eto ang pera, trabahuin niyo. Nung bumalik siya, hari siya, hindi niya akalain, bibigyan siya ng 10 syudad. Ibig sabihin, this person automatically, di ba, became a governor. Kasi nung bumalik yung kanyang boss, hari ni. Tama mo? Number 2. Yung servant number 2 is modest but genuine faithful naman siya. Hindi siya pareho nung una. Kasi yung 1 mina niya, remember, 10 tao binigyan ng tigit-tig 1 mina. Pero ito, he earned 5 minas mula sa isa. So this represent believers who may not achieve the same result as others.
But, remain faithful and productive. Very fruitful din. Kasi he earned around 500%. Mabigat yun. Pero alam natin, may mas mataas. Tama ba yan? And number 3 is servant number 3. Okay, meron pa additional feature pa sapagkat binigyan siya ng rulership over how many cities? 5. Tama ba? Isa 10, isa 5. Okay, very good. Okay. Servant number 3, the unfaithful and fearful servant. Ang ginawa naman ito, hihibis Mina o Mina produce what? Nothing. It represents believer who make excuses. They wasted opportunities and they failed to be fruitful and productive. Meaning they failed to serve their boss or the king. So from faithfulness to what? To a person who is totally very unfaithful. Siguro sa Filipino setting, hindi natin maintindihan, pwede natin sabihin na, bisan, hindi naman siya masama. Pag tinignan niyo yan bilang mga pastor, ako hindi ko didisiplinahan yun kasi sa akin okay, ang ginawa naman yan, yung binigay ko, binalik naman niya yun. At least hindi niya tinapon. O at least hindi niya nawala. Pero hindi rin nakita natin dito. This is not a Filipino setting o Filipino mind. This is a Hebraic mind. Kasi the Hebraic mind is different from Filipino mind. Kasi the Hebraic mind is about fruitfulness and domination. Nagdo-dominate talaga sila. Ang tawag sa kanila, shrewd businessmen. Ibig sabihin, itong tao na ito ay bumalik na isinawali na. Eh di ang bait, hindi naman niya ninakaw. Pero alam natin ang lahat na hindi ito tinanggap ng hari. As a matter of fact, in-address siya bilang wicked. Nagpapakita ng kanyang unproductiveness sa loob ng pagkahari ng hari. Nako mo? So question, meron pa tayong tao that can produce times 10 or 1,000%? Meron. Meron ba tayong tao na kaya mag-produce ng 500%? The answer is yes. Question, meron din ba tayong tao na walang mapuproduce? Tama ba yun? So ang tanong ko, sino yun? So pinapakita nitong parable na ito na ipinakita nila na meron ito sa kaharian ng Diyos o pwedeng meron ito sa sa church na. At may dalawa na gumagalaw at ang nakakalungkot, may isa na walang galaw, walang pangyayari, at walang galaw. O tinatawag natin walang movement. Tapusin ko lang. The other 7 servants represents the unmentioned majority. Which is, I think, ang dami din natin yan sa church. Kasi sila, hindi natin sila kilala kasi hindi natin alam kung anong ginagawa nila sa church. So, ang mga ito, ang tawag dito, sabay-sabay nga, unmentioned majority. Unmentioned majority. Kasi wala silang galaw. Yung isa, walang galaw kasi tinago niya, binalik niya. Pero yung 7, walang report. Problema natin, wala silang report. So Jesus intentionally does not detail the remaining 7. Why? Kasi not everyone's story needs elaboration. Hindi na nagkaroon ng interest yung parable. Alamin ang kwento nila. Kasi bakit? Wala kasi silang kwento. Yung isa kasi, plain and simple, that he was very unfaithful. May kwento siya of unfaithfulness. Tinanggal siya. Pero yung 7, walang elaboration. The focus on the principle. The focus of the narrative is on the principle, not on the mathematics. Whether 1,500, ang ginawa lang ng hari, naghahanap lang siya ng resulta. Kung anong resulta ang pwedeng makita. Ibig sabihin, kung titignan ko as a pastor, pag sinilip ko yung parable of the 10 minas,
kailangan maantig ang puso at isip ko na hindi ako babalik sa church ko na hindi ko gagawin movement yung church ko. So remember, it is really good to start a church, to maintain a church, and to make the church grow. But definitely, God is not just looking for a church. He is looking for a movement. Gumalaw ka. Tama ba? Importante yun. So, ano ang principle? Ang principle nito, dapat ang pastor must be a good steward that will lead his people, di ba, to productiveness. Kasi pag hindi naging productive yung tao ko, ang problema ko, harap ako sa Diyos. At ang sasabihin ko, Lord, ano nangyari, anak? Anak, ano nangyari? Yun pa rin, pero at least pinmaintain ko. Actually, galit si Lord doon sa nag-maintain na church. Gusto talaga ni Lord, dali natin sa productivity at fruitfulness ng church natin. Kaya meron tayong organization. Ako, hindi ako nagtayo ng church. Nagtayo ako ng institution. Kasi yung institution kasi ang tutulong ko sa churches ko maging movement. At sinabi ni Christ na, I will build my church. He was talking not just to a local church. He was talking to a whole body of Christ. It's a movement. And people don't like movement. And people don't like institution. Kaya sinasakal nyo kami, Bishop. Hindi, ginigayad namin kayo to become productive. Katulad nyo, pupunta kayo sa ganitong convention, wala kayong report, wala kami may report. Hindi nyo pwede sabihin na, hindi, lumaki kami, nasa ng report. Dito hindi na report niya. From one, may clear-cut report na sinabi, naging 10. So kung ako sa inyo, if you want your church to grow, learn to report. Mag-report po kayo. So ang tanong namin dito, may report pa? Walang report. Hindi natin mag-engage. At hindi natin kayo matulungan. So ang gusto natin matulungan yung church. Hindi tayo pwedeng katulad ng ibang organization na puro more or less. More or less, sandali, tigilan na natin yung more or less. Kasi ang alam ko, puro less na lang. Isang pamilyar man yan. Yung more, walang more. Ang daming less eh. Hindi dapat ang mga pastors, tigilan na natin Gagawa lang yung... ng report pag ano na. Hindi, ano yan eh. Ang Panginoon naman nakakaalam. Tigilan niyo po yan. We must be a good managers. Kasi magsusulit po kayo lahat sa Panginoon. Okay ba kayo? So pangalawa, Jesus uses the three example to teach us what? Number 1, high faithfulness. PowerPoint please, go. Sige anak, high faithfulness. Ayan, una-una, nagtuturo siya na itulak niya yung church niyo sa mataas na katapatan. Hindi sa mataas na katamaran. Kasi dapat hindi kayo pumapayag sa church niyo na linggo-linggo walang nangyayari. At least kailangan man lang kahit linggo-linggo may nangyayari. Diba? Paano yun? Next, nung nakaraan Sunday, wala kayong first timer. Sino siya? Sabihin, natatanga na, ba't wala tayong first timer? Ba't wala tayo nabuksan na live group? Bakit tayo walang LR, live retreat? Kailangan itaas natin yung antas ng katapatan. Kasi kapag nakagawian natin na hindi maging magaling na manager sa church natin, hindi uusad ang church natin. Are you okay? So unang-una, tinuturuan tayo, itaas ang katapatan. Anong klaseng katapatan? Mataas na katapatan. Secondly, tinuturuan tayo ng parable, pangalawa, to also assess moderate faithfulness. Meron nun. Tingnan natin kung sino yung mga tao na achiever natin. Hindi ka pareho ng isa, kay-10. Pero kaya pa rin mag-produce ng 5. Meron nun. Celebrate natin. Even yung small wins, celebrate sa church. What more, yung mga tao talagang, kaya pag sinabi nila, ang pastor kasi tumitingin lang sa mga achiever. Dapat po ang church tumitingin sa achiever. Hello? And number 3, dapat pagmasdan ng church kung sino yung hindi tapat. Kasi meron to. Ito nakakaloko. Tingin kayo sa akin lahat. Hindi nga nakakahawa yung 10 pag tutulong-tulungan sa church yun. Yabang mo kasi. Yung 5, hindi rin yung popular. Pagdating sa church, sasabihin, sip-sip ka rin kasi.
Alam mo sino makakahawa sa church? Yung pangatlo, ito. Ito ang dami nito. Ito yung mga good Samaritans natin. Nag-chismisan lang to ng chismisan sa church. So ano na yung gagawin ko? Ang gagawin ko ngayon, kakalaw-kawin ko yung church, nagkumalaw. Kasi kailangan magiging ko ito, culture ito eh. Eh sa church, kung sino yung walang resulta, yun ang siga. Siga ito eh. So ano gagawin mo ngayon? Patayin sila? Patanggalin sila sa church? Hindi. Kailangan kong galawin yung church. You need to rock the boat in order marinig itong mga ito. Hindi para sila awayin. At kung hindi natin sila mababago, ihatid na natin sila sa libingan ng maayos. Kasi namamatay din naman itong mga ito. Hihintahin na lang natin. Pero hindi, ang gusto natin, kalawin yung church. Kalawin ninyo. Kasi kapag ang church ay may mga special event, gumagalaw sila. At nagsisisi sila. Kaya tingnan nyo kung ano yung mga event nyo na wala nang galaw sa church. Pwede rin tigil-tigilan na. Kasi ibig sabihin, wala siyang resulta eh. Bakit ako mag-i-invest ng mga bagay na walang resulta sa church? Kung 10 taon nang walang resulta yung ginagawa nyo, tigil-tigilan nyo. Kalaw-kawin nyo, humingi kayo ng tulong. Kasi kailangan talaga, bago dumating ang Panginoon, magkaroon ng resulta. Okay? So, tignan, sino si high faithfulness? Tignan, sino si moderate faithfulness? Pangatlo, sino ang hindi faithful? Kaya sa mga church, nawalan kayo ng leaders, nawalan kayo ng mga manggagawa, hindi ko alam kung manggagawa yun. Nawalan kayo ng mga manggagawa na ang ginagawa ay puro kababalagan, ibinawala. Mag-suffer, iyak tayo. Pero tandaan nyo ito, papalitan sila ni Lord ng mga manggagawa na magpo-produce. Amen. Tama po ba? Pero ang tanong, kung ang manggagawa nyo nawala, at lalo kayong lumit ang lumiit, ang problema siguro ikaw. Huwag mo nang sisihin yung mga umalis. Kasi siguro, hindi po mananatili ang manggagawa sa pastor na walang galaw. Ako po, ang social need ko, I want to be identified with a pastor na may resulta. Pero kung pastor ka, wala kang resulta, aalis ang tao. So, kaya ang gagawin namin ngayon sa Life Giver, tulungan kayo. Matutulungan lang namin kayo kung nagpapatulong kayo. Okay, nandito gusto matulungan, pakitaas sa kami. Please, number 1, paraan para matulungan kayo. Huwag niyo kami bigyan ng excuses. Kasi hindi talaga namin kayo matutulungan. Kasi yung category number 3, kasi hard man kayo. Kasi natatakot ako eh. Number 1, kaya may pastor na hindi productive, ang dami niyang excuses. So, ang suggestion ko, magbago tayo. Kasi haharap ka kay Lord, sabi niya, Manny, kamusta na yung church mo? Lord, 2012 nawalan ako ng 5 pastor at sa akin dito. Manny, anong nangyari sa'yo? Lord, ito po ako, naging ganito lang po ako. So, sabi ko, good. Pero tanong, pag tinanong ka ni Lord, anak, Eden, ano nangyari sa'yo? Yun ang mahirap. Hindi kita matutulungan. Gusto ko bigyan ka ng katwiran kay Lord na pagdating mo kay Lord, sabi ni Lord, okay ka. Pangalawa, okay ka rin. Dapat lahat tayo score. Amen? Mataas na score ang gawin natin. At kung hindi mo kaya mataas na score, at least moderate, maganda yan. Yun ang goal natin. Bilang isang institusyon. Okay? Tuloy pa tayo. Kasi bibigay ko yung mic kay Pastor Vicky. These are, number 4, the important message. This is the important message of the parable of the 10 minas. That God judges according to faithfulness, and not according to comparison. So, in-emphasize itong parable that God does not compare servant to servant. Ito mas magaling ito. Okay ka, mild na konti, pero okay ka na, pero mas magaling ito. Walang ganon. Walang ganon. So, God does not compare servant to servant. Basta ang gusto niya, gumalaw ka. Ang kalaban niyo, pastors, ay yung nakaraang achievement niyo noong 2004. Ngayon, kung hanggang 2025, wala kayong malinaw na program, report sa life group, taong na-win, ilan ang LR, ilan ang ganito, hanggang ngayon wala, dahil hindi kayo nag-opisina, wala po kayong comparison, wala kayong datos at wala kayong data. Nag-start up growth namin, na nagkaroon kami ng emphasis na talagang i-build yung administration namin.
kumolekta kami ng report. Alam namin kung magkano ang tithes. Hindi pwede, magkano ang income nyo? More or less. Tigilan po natin si more or less. Kasi baka pagpintangan ka, naninakaw, may insertion ka, tinakaw mo yung pera. Fact lahat. So pag uwi sa church, serious, maglagay kayo ng report. Lahat. Ilan ang tao sa church. Ilan ang life group. Ilan ang umaatin sa Sunday service. At i-report nyo, i-assess nyo ng tama. Pastor, wala akong galaw sa Sunday service. Hindi ko tayo nadagdagan sa next 5 years. Ito lang po ang tao. Makakatulong sa inyo yan para, uy, galaw tayo rito. Nakakatulong sa inyo. Kaya pag pumunta kayo sa Book of Numbers, tatlong censuses yun, tatlong censuses, kinler ko ilan ang tao at nagbigay ng malinaw ng bilang at figure ng money. Kasi ang Bible ay nagre-record. Number 2, he only evaluates how each one used what they were given. So, in-evaluate sila kung ano ang bigay, ano ang resulta. At doon nag-respond ng maayos yung hari. At ang mga salitang nirelease niya, depende po ano ang resulta. Tinawag na wicked yung walang resulta. At masakit. Sa once save, always save, ang issue na doon, save pa rin yun. Pero hindi natin makikita yan. Okay? So whether you produce 10-fold or you produce 5-fold, what God looks at is, number 1, that God looks for obedience. God is looking for pastors who are obedient. And how do you define obedience? Obedience is compliance. May mga given instructions na comply ka, at kung kinomply mo, ito ang resulta. Walang resulta, adjust tayo ng konti. May parang may resulta, adjust ulit tayo ng konti, baka papalit tayo. So saan tayo susukatin? Una sa pagsunod. Importante ang pagsunod. Number 2, sinusukatin tayo hindi lang sa pagsunod. Kasi pwede nga sumusunod yung church, galaw ng galaw, pero walang resulta. Pwede din yan. Pero sinusukatin tayo sa diligence. Masipag pa yung church. Usually, kapag ang church ay masipag, kapag ang church ay masunod, definitely ang church ay masipag. Number 3, susukatin din ang church sa pamamagitan ng kanilang stewardship o pamamahala o pangangasiwa. Nangangasiwa ba sila ng mga gifts na na-discover nila sa church? Importante yun. Mula sa isang mahina nag-produce ng naging 10. Ibig sabihin, nakapag-create at nakapag-enhance yung mama ng iba't iba pang giftings kung paano yung palalaguin yung isa, kaya naging 10. And last, buka talaga. Ito bang mama na ito ay naging faithful? Hindi po, yung mama talaga na ito ay faithful. Ibig sabihin, yung resulta niya o hindi niya result, ay prueba na talagang tapat siya. Tapat siya eh. So whether you produce 10-fold, 5-fold, God looks at, ito na nga. Ano ulit yun? Number 1, obedience. Sipag. Stewardship. Faith. Kaya ako nung araw, nung nag-start ako mag-church planting nung araw, may mga full-timers ako. Una ko agad hinahanap pag full-time. So nag-start ako mag-pastor, ang hanap ko, sino ako full-time? Marami ako nakag-visa pag-full-time. At meron akong full-time, patitirahin ko doon sa bahay namin. Malaki yung bahay ng church eh. Hanap ako ng malaking bahay, maraming kwarto kasi doon ko patutulungin. Doon titira. Nag-uumpisa kami mag-devotion. Aalis sila ng alas 9. Tanungin niya kung kailan siya, anong oras sila babalik. Test yan, oras sila babalik. Alas 7. Basta pag alis sila ng alas 9, ayoko na makita mo nila ito. Babalik lang sila ng gabi. Gusto sila kakain, bahala na sila. Gusto niyo kumain, magsipag kayo para kumain kayo kung saan kayo aabutan. Yung church, sapo. Kasi ako na po hinahanap ng gagawa. Everyday.
Kaya lumalagaw ang church sa maraming mga tapat na manggagawa. So here are the, so narito mga tatlong points na kailangan natin maintindihan. Una, that God entrusts every believer with something. The 10 servants were given, 1 mina for each. Ibig sabihin, no one is giftless. Bishop, kaya naman ako hindi productive kasi wala akong gift. Actually, lahat sila may gift. So no one is giftless. Next, no one is exempt from kingdom work. Lahat ay binigyan ng gawain. And each one is mina. The mina represent talent, time, calling, and influence. Number 2, so God entrusts every believer with something. Number 2, God measures faithfulness that equal result. Even though sabay-sabay silang binigyan ng isang mina, pero nung bumalik sila, bawat isa sa kanila dinil nung hari ayon sa kanilang resulta. Hindi ayon sa kalahatan. So we do not need the same input. Pero ang kailangan lang natin is the same stewardship and the same obedience and the same diligence. Kasi si Lord naman talaga magbibigay ng resulta. Dahil na kung tapat ka. Tapos masipag ka pa. Tapos ininas mo pa yung talent mo, regaluhan ni Lord yung church na yun o yung pastor na yun. So the Lord rewards faithfulness at every level. Hindi pare-pareho ang resulta, kaya hindi rin pare-pareho ang reward. Pero nakita natin na hindi lahat ay nagselos sapagkat tinanggap niya kung ano ang ibinigay sa kanya. Depende sa input na kanyang na-issue. Kaya pag sinabi mo, pantay-pantay ang tingin sa atin ni Lord, yes, sa distribution ng gift, pero hindi pantay-pantay ang reward na binigay niya. Bakit? Kasi ganun mag-operate ng kaharian ng Diyos. Sa Pilipinas, kapag ang isang tao ay hindi productive, ang sagot natin, kawawa, huwag natin i-judge. Hindi po. Ginudge po sila dito. Hinusgahan po sila. At hinusgahan po sila severe. Masakit. Yung dalawa, walang condemnation. Yung isa nakatigil. At ang sabi pa ng hari, yung meron ay bibigyan pa. At yung wala, ay kukunin ka. That's how the kingdom of God operates. Sayang, kasi kung yung isa humingi ng tulong, paano ko ito palalaguin? Hindi niya sana inatulong. Nung tayo ay naligtas, tayo ay kinawaan. Pero pagpasok sa kalangitan, dapat tayong hangaan. Kung hanggang ngayon, kinaaawaan ka pa rin, hindi po yan ang will ni Lord. Dapat from kaawa-awa to kahanga-hanga. Kaya nung nabasa ko itong 10 minus na ito, nayalig ako dito. At ang sabi ko, meron pa ako 10 taon to become productive. And I will do my best, ililid namin kayo lahat sa tulong ng Panginoon to become productive. I-score tayo ng mga. Number 2, God measures faithfulness not equal results. Number 3, excuses are not accepted in the kingdom of God. Because excuses is the language of the unfaithful servants. If you are unfaithful, then that will be your language and continuous language. But if you are faithful, stop making excuses. Amen? May pastor nga tayo, hindi nakarating dito. Bishop, wala ko kasi kaming pambayad. Dali ko siyang sponsor ng sabi ko, I don't like to deal with pastors. Na yung pambayad mo lang sa convention, hindi mo pa inayos ng isang taon na. Isang taon na yan. Kasi kung yung lang pambayad mo ng convention, hindi mo kayang bayaran, hindi ka palalaguin. Kasi bakit? Yung growth mo nga, hindi mo kayang bayaran. Sabi ko, huwag ka na pumunta kasi mapapagod ka na. Pangalawa, pag nag-preach kami, sasabihin mo, papatamaan ka namin. So, huwag na. Kasi kung hindi mo kayang pumunta ng convention, hindi mo kayang pumunta sa dadalhin sa iyo ng Panginoon. Kawawa ang tupang. Amen? Stop making excuses. Kasi that will make you unproductive. Amen? Amen? Makakarating pa tayo sa convention? Sa langit ka, makakapunta ka dito pa.
Walang excuse si Ikay next year. Hello? What if ang convention natin sa Qatar na, makakapunta kayo? Amen. Si Katarman. Qatar na, pumunta ng Dad. Darman. Dad. Wala na excuse. Katarman. So, ang nag-decide ako, nung napag-aralan ko itong 10 minus, hindi ako harap sa Diyos, ang dala ko excuses, ang dala ko fruit. Amen. So, ang ginawa ko, sa lahat ng pastor sa inyo dito, yung marami excuses, starting today, ihinto nyo na po yan. Kasi pagdating nyo sa langit, dyan po kayo i-chance. So, ang suggestion ko sa inyo, i-cut nyo. Kasi yun ang reason bakit ang pagdating. Amen? Wala na po excuse. Excuse me po! Wala na po excuse. Amen? Amen. Amen? Ha? Patay na pala si Mike Davides. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Bago pumalis, excuses kaya yun sa atin. Any question po? Any question? Isa lang, ang baka po sa inyo. Hanapin niyo yung dalawa. Doon sa church niyo, may dalawa. May dalawang, hindi pala dalawa, may dalawang uri. Hanapin mo. Hanapin mo si missionary mo that can produce 10 and look for people that can produce 5. Question, meron ba? Sure ako sa inyo, meron. Meron ka rin bang 1? Si excuse? Meron. Marami. Pero I have a good news. Meron kang dalawa. Hanapin mo yun. Yung nasa And dalawa, closely sa klase. work with them. Kasi magbibigay sila ng sobrang joy sa kaharian ng Panginoon. Kasi wala silang sariling agenda. Oh, ikaw na. Siya na ngayon. At meron nun. At kayo yun. Kayo. Tapat kayo sa Panginoon. Amen? Kaya huwag niyong i-sponsoran yung mga taong unproductive. Sayang po ang minus sa kanila. Amen. Any question bago ko bigay kay Pastor? Anyone? Come on, go. Tahimik yun ba? Yes. Minsan di productive wag na. Meron naman nagbigay ng report. Kaya ang nakikita po natin talaga dito, mukhang babalik talaga tayo sa church. Don't remember, ang church ay hindi lang po tungkol sa paghayo, kundi sa paglikom din. Ang nililikom natin pera, report. Pero kung hindi po talaga kayo nag-uopisina at wala po kayong report, hindi nyo masusukat na maayos ang church. Kasi puro kayo more or less. Ang importante talaga datos o data o data. Data is important. And the Bible ay nilalaman ng datos. Ng data. So ang gawin niyo pag-uwi niyo, ayusin niyo talaga ang church. Lalo na ang pera. Kasi alam niyo na, walang pera. Ganito, ilan ang tithers. Hindi, dapat hindi natin inaalam ang tithers. Hindi po, dapat niyo po inaalam ang tithers. Dapat po. Dapat po. At alam natin na. Makakatulog yun sa tamang pagsukat, pag-evaluate ng church. Kasi kapag tama ang sukat nyo o evaluation ng church, tama ang gagawin nyo eh. Kaya meron ako alam na church eh. Ayaw na mag-report eh, kasi lalabas yung tunay eh. Hindi ko ka-interest natin, growing tayo. Actually, hindi sila growing. So, nung nag-evaluate sila, wala silang datos, o data, o data. Tatanong kita, tama ba ang sukatan nila? Hindi. Bakit? Naglulukuhan kayo kasi wala kayong basihan eh. Buti pa, aminin na ninyo na wala tayong growth. From that walang growth na datos, doon kayo mag-evaluate, magugulat kayo, aangat kayo next year. Kasi may pasihan eh. Katulad namin, magbibigay kami kayo ng award at reward sa mga churches na may resulta. Hindi kayo nag-report, di ba? O, di ba? Siyempre, hindi namin kayo magbibigyan ng reward. Definitely, si meron lang. So, ngayon, ito nakakalungkot sa church. Kung sino pa yung walang report, yun ang umaangal. Ba't daw siya hindi binigyan? Pag sila pinagyan ng plaque of appreciation, pero naman kami bibigay eh, lapit eh. Bibigyan naman kami. Di ba? Nire-report namin kailan namatay yung church mo. Di ba? Born, tapos, died, o everything. So, tanong, ano gusto nyo? Reward o lapida? So, ganito, next year, mag-report kayo. Tapos, ilagay niyo sa church. Di ba? Meron ba kayo report sa live group nyo? Wala. Report kayo sa live group.
nyo kami na tulungan kayo. Para pagpunta ko sa church niyo, sabihin ko, Pastor, okay ka ba po ka? Mrs. po kayo? Okay, leaders po. Okay, ito po ang report. Eh, di mali po yan eh. Kasi ganito na po ang church namin. Hindi ko ito nagsisinungaling. Mm. Ngayon, kaya ako nandito, gusto ko kayong tulungan kung paano ito makakalis. Si Bishop naman, judging siya. Kaya lang ako pupunta, tutulungan ko kayo. Kaya lang, kung wala kayong report, di nyo masusukat at mag-i-evaluate ang church. Kaya si more or less kami. Medyo puno na ho ang church namin. Medyo okay ho kami. Medyo, ayan, medyo. So, ang suggestion ko sa inyo, exceptional faithfulness. Taasan ang antas ng reporting, taasan ang antas ng usapan, at pupunta kami sa inyo na to judge you. Ako pupunta ako sa inyo, tutulungan ko kayo. Totoo yan, we will help you. But we cannot help, hindi namin kayo matutulungan if you will not help us to help you. So my suggestion is, life giver, maayos na report. Tapos si Presidente, sino yung Presidente natin? Nakalimutan ko pangalan. Ang infrastructure na nagawa ng aking administrasyon ay ganito. At ang mga plat, ganito. Diba? Ang mga silid-aralan ay napagawa ko ay umaabot na ng 3 at 500,000. Diba? O lumabas yung datos, ilan? 22. 3 taon na siya nag-report ng ano. Sabi, 3 taon na siya nagsisinungaling. Kasi ang ginawa kasi nung kanya administration, hindi siya tinulungan mag-administer. So, pastors, paano kayo mag-administer? Maglagay kayo ng opisina. Lagay kayo ng datos. Maglagay kayo ng report. Alamin nyo kung magkano ang income. Hindi kumikita. Hindi tumataas ang income nyo. Evaluate nyo. Huwag magsashare. Evaluate. Magugulat kayo. Tataas. Mamaya tataas na naman. Mamaya tataas na naman. Amen? Yun yun. Ang pagbalik namin, sasabihin namin sa inyo, congratulations, Pastor Eden. Kasi ang ganda-ganda ng church. Sa ibang church, si Bishop, ganda-ganda ng church ko, hindi ako binabagay. Wala ako nakikita, wala akong record. Wala. Kasi more or less. Are you okay? Kapatid, ito isa pa. Di ba nagtatayo kayo ng church? I have a good news. Dalawa po itatayo nyo. Number 1, tatayo kayo ng local church. Patandaan nyo, you are also mandated to create an institution. There are people who are faithful in their local church, but they are not faithful to the institution. I have a good news. Huwag lang kayo magtayo ng church. Magtayo tayo ng institution. Help us to create an institution. Kasi yun ang movement. At papunta tayo. Amen. Magagawa natin. Okay, wala siguro tanong? Wala na, no? Red 18, palapakan natin ang anak ko. Yes. Nga pala, tutulungan ko kayo. Hindi ko kayo humusgahan. Punta kayo sa amin. Tutulungan namin kayo. Kung pera ang kailangan nyo, panalangin ang ibigay ko sa Daddy, may sakit si Daddy. Ha? Ayaw. Lapid na nga eh. Mag-report. Sabi mo nga, sabi mo mag-report ka kasi. Bukol-bukol sa Sabi na Isaiah, whose report will you believe? Diba? Hindi, anak. I'll help you. We will help you. Kaya na ba? So, Daddy. Buddy. Good afternoon po. Kamusta po kayo? How's the conference? Great! Amen. Well, we want to hear from you lang po habang naayos nila. Ay, Reb, ano po sinasabi niya? Parang ang galit eh. Okay. Dahil natututo po kami.
Ay, Amen. Mga mali namin ay tatama. Ayan, ah. Ano po yung sa tingin niyo yung mga mali yung ano ba yung mali na natama? Pagiging tamad, hindi na maging masipag. Amen. Amen. Wow. Amen. Yeah. Wow. Palakpakan natin yun kasi bold yun, ha? Amen. Sige. Sino ang magustuhan? Rep Tessie. Sige, Rep Tessie. Natutunan, maraming natutunan, lalo na sa magmisyon. Na ibig sabihin, hindi edad ang magiging dahilan para tumigil sa gawain ng Panginoon.